So this is our first episode of Research Dali. Okay, so um, I am Sir John Martastorga. I am a certified research specialist. So ang first episode natin ay syempre mag-uumpisa tayo sa pinaka basic ng research. Doon tayo sa pinaka-umpisa at maraming mga estudyante na namamali. Saan ba dapat ako mag-umpisa, sir? Akala nila sa title. No. No. Then, let me dig right into it. Huwag natin patagalin. Pag mabubuo tayo ng research, saan ba dapat tayo magsimula? Sa title ba? Ang sagot, hindi. Dapat magsimula tayo dito. Sa research. Ano kaya yan? Research gap. Ito yung pinakaunang step sa pagbuo ng research. Now, laging tinatanong to sa defense. Oh, okay, what is your research gap? Yung mga estudyante, nanginginig na, hindi nila masagot. Pero ang research gap ay sobrang dali no, kung iintindihin mo. Padaliin lang natin. No, kaya nga tinatawag tayong research dali no, itong ating episode. It is because I want to make research as simple as possible. Kasi madali lang naman talaga siya. Kung alam mo yung process, kung alam mo kung paano gagawin. Now, alam mo itong research gap? Basically, ang research gap, makinig mabuti, ay ang problem na gusto mong masolve. Kaya ka nga gumagawa ng research dahil mo nakikita kang problema, right? Ayun yung tinatawag natin research gap. Ganoon lang siya kadali. No? Again, research gap, ito yung problem na gusto mong malaman, no? Or anything na reason kung bakit ka nag-conduct ng research. That is your research gap. Kapag bubuo ka ng research, huwag kang magsisimula sa title, please. No? Ang ginagawa kasi ng karamihang mga estudyante, bubuo sila ng title, and that's it. Mag-a-adjust na lang sila sa research gap, o mag-a-adjust na lang sila sa design, o mag-a-adjust na lang sila sa something technique or whatsoever. Hindi ganun. Kapag bubuo ka ng research, huwag ka magsisimula sa title, magsimula ka muna sa problema. Para hindi ka mahirapan sa defense. Dapat yung research mo, alam mo talaga. O, paano mo masabing alam mo? Kasi nakita mo yung problema. Nakita mo yung research gap. Mag-observe ka. Kung senior high school ka, ano ang problema na makikita mo sa kapwa mo senior high school? Feeling stress, or financial, or academics. Ayun, mga ganun mga bagay. Doon ka magsimula. Tuntunin mo kung ano yung problema at para makahanap ka ng variables. No? So, ito yung first thing natin. Ulitin natin. Ganoon lang siya kadali. Huwag ka magsisimula sa title agad. Magsimula ka muna sa research gap. Okay. So, nakabuo ka na ng research gap. Ito yung ito naman yung susunod, no? Na hindi alam ng karamihan. Laging namamali ang karamihan dito. Even mga teachers, ako dati mali din yung palang ko ng pagtuturo ng iunang taong sa teaching ng research. Ang tama pala, no? Na ituro agad is this. After the research gap, kailangan mo munang ituro yung research design. Pag bubuo kayo ng research, kakaiba to ha, hindi to ginagawa, ito ay unconventional. Kasi ang research design ay makikita pa sa chapter 3. Pero ba't sinasabi ko na alamin mo na rin yung research design na gusto mo na bago ka bumuo ng title? Bakit? Alam ba itong research design? Actually, maraming uri ng design. Pero doon muna tayo sa approaches, no? Meron talagang tatlo. Yung major. Una, we have this qualitative. And the next one, we have this quanti or quantitative. At yung pangatlo, hindi ko na i-discuss. Quantitative. Yung pangatlo, yung tinatawag natin mixed method. So, combination lang naman siya ng quality at quanti. Pero, wag doon tayo mag-focus, no? Separate discussion na lang siya. So, ito yung sikreto para mas maintindihan mo itong dalawa. So, ang ganda lang simulan natin. First episode natin, ang dami agad matututunan. Alam mo yung difference ng quality at quanti? Ayan. Laging nalilito dito mga estudyante. Sobrang hilong-hilo sila dito. Alam ba yung study namin, quality ba to or quanti?
Kasi ang ginagawa ng mga estudyante, nagbabasa sila sa title para masabing quality or quantity. No! Hindi. Huwag ka magbabasa sa title para masabing quality or quantity. Kasi for example, research, ang title the effects of ganito, ganitong variable, whatsoever. The effects, the impact, ito ano to, hindi naman kayang i-measure ang effects, so ito ay quali. So, lahat ng effects, inequality. No, mali. Mali. No? Kaya ang sinasabi ko sa inyo, para malaman kung quality or quantity, hindi yun talaga nakabase sa title. Nakabase yun sa tinatawag nating dalawa Una, research design. Oo. Kasi pag quali, meron siyang research design na para sa kanya lang. Pag quantity, meron siyang research design na para sa kanya lang. For example, no? Sige na, tungo na tayo dito sa difference nila. Pag sinasabi nating no? O qualitative research, ito yung mga sabihin nating uri siya ng research na ang kanyang gustong malaman ay something na hindi kayang i-measure. Ibig sabihin, hindi siya mga numerical variables. No, hindi siya numerical data. Data siya, however, itong mga data na ito ay hindi measurable. Ano yung mga example nun? Experiences. How can you measure experiences? You cannot do it. No, hindi mo kayang i-measure ang experiences sa isang tao. Kaya nga, hindi siya papasok sa quanti. Gusto mo aralin, ano yung experiences ng isang tao, no? O ng classmate mo, o ng isang phenomenon, o sabihin nating opinion ng isang tao sa isang bagay, hindi mo siya kayang gamitan talaga ng numbers. So, papasok talaga yung mga ganong mga problem sa qualitative. No? Ito yung more on concepts, more on themes, more on experiences. So, yun yung qualitative. Now, pag sinabi naman quantitative, ito na yung mga numerical data. Gaya ng levels. Ano ba? Yung effects pwede, impact pwede. Ito na yung sinasabi ko kanina. Sir, paano po ba may measure ng effects ng isang bagay? Ulitin ko para masabing quality or quantity ang isang research, hindi sa title. Una lang sa design, kung descriptive ba o correlational or comparative. Pangalawa, naandito sa tinatawag natin instrument. Yan, pag-uusapan natin yan soon. Again, yung effects or impact, hindi siya necessary na quali. Hindi rin siya necessary na quanti. Magde-depend yan sa ginamit mong instrument. Kapag gumamit ka ng interview, ibig sabihin qualitative yan. Walang gumagamit sa quantitative ng interview. Walang ganon. No? Ngayon, pag gumamit ka naman ng survey, quantitative yan. Survey. So, dito na nagiging numerical data yung effects o yung impact. No, paano? Gagamit tayo dito for example ng Likert scale or iba't ibang klase ng scale. Nagiging numerical yung mga sabihin nating effects or impact base dun sa scale na tinatawag. So, for example, kung gagamit tayo ng agreement scale, meron tayong 5-point agreement scale. So, 5 hanggang 1. 5 sa strongly agree, 1 strongly disagree. So, nagiging numerical data na siya. So, again, ayun yung tip, no? Now, tungo na tayo. Ayan. Kapag ikaw ay bubuo ng title, yung unang tinuro ko, kailangan mo munang alamin yung research gap. Kung alam mo na yung research gap, so yung research gap sabihin natin RG. Kung alam mo na yung research gap, alamin mo rin kung ano yung gusto mong research design. Okay, kunyari, gusto mo palang hanapin yung relationship ng sabihin natin ng pagiging working students o working students. At yung variable natin, working student sa pagbaba ng kanyang academic performance. Ayun na gusto ko malaman, gusto ko hanapin kung meron silang relasyon. Madali nang bumuo ng title kung gano'n. Kasi alam mo na kung ano yung gusto mong malaman. Kaya nga, sinasuggest ko, bago ka bumuo ng title, alamin mo muna ano yung design na gusto mo. Gusto mo bang mag-compare? So, ang tawag doon, comparative study? O gusto mo mag-focus doon sa quali?
Gusto mo kunin lang yung experiences ng mga working students. Wala kang gusto mo malamang relationship, gusto mo makalaman yung experiences nila, yung happenings nila, struggles nila, something like that. So, yun yung sinasabi ko, no? Talagang mahalaga na alam mo muna yung research gap, lalo na itong research design. Kakaiba to kasi wala nagtuturo nito. Kasi yung research design, tinuturo siya, methodology na, chapter 3. Pero, it makes sense lang na dapat may idea ka na sa research design bago ka magsimula ng chapter 1. Okay? Kaya siya, share ko sa inyo. So, ayun yung dalawang tip ko, no? Sa pagbuo ng isang perfectong research title. Okay. Kasi, for example, sa defense, dito kayo namamali eh. Anong design ng research mo? Hindi ka sigurado. Kasi nga, gaya ng sinabi ko kanina, magbabase ka lang sa title. Base po sa title namin, yan po ay qualitative at descriptive po yan. How sure are you? Nanguhula ka. Kaya nga, huwag kang manghula. Bigyan mo siya talaga ng eksaktong design. No, kasi ikaw yung nag-isip ng design na yun. Hindi, kasi ang nangyayari, nag-a-adjust kayo depende sa title, mali yun. So, yun lang. So, napaka-helpful nito para sa inyo, para makabuo kayo ng isang magandang research design. Or sabihin natin research title. So, that's it. See you sa next episode.